May mga naiinggit ba sa'yo? Kilala mo ba sila? At alam mo ba ang mga palatandaan na naiinggit sila sa'yo? At bakit sila naiinggit sa'yo? Sino ba ang may kakulangan? Ikaw ba o sila? Okay, bago ang lahat ay mag-disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay para sa inspirasyon at self-awareness lamang at base sa ating sariling pananaliksik at mga pag-aral ng mga psychologists tungkol sa behavior ng karamihan. Hindi ito tumutukoy sa iilang behavior ng tao, kundi ito ay resulta ng pag-aaral base sa obserbasyon mula sa pangkalahatang pag-uugali. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. At balik tayo ngayon sa Dubai. Makikita niyo yung aking background at ang ingay ng ating eroplano sa itaas. Okay, sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung 10 malilinaw na signs na naiinggit sa iyo ang isang tao. At kahit hindi nila ito sabihin ng derechahan, mahahalata mo to dahil dito sa mga senyales na pag-uusapan natin. Minsan kasi mahirap na makita kung sino talaga ang sumusuporta sa iyo at kung sino ang may lihim na inggit sa iyo, 'di ba? Hindi lahat ng tao ay nagsasabi ng derechahan. Meron bang gano'n na sasabihin sa iyo, "Uy, naiinggit ako sa iyo." Meron siguro minsan pabiro or yung talagang close friend mo or nagsasabi, pero napakadalang 'di ba sabihin sa iyo na naiinggit ako sa iyo or merong gagawing something that is not good dahil nga naiinggit sa iyo. Kailangan ba nilang sabihin sa iyo 'yon? Walang magsasabi sa iyo ng derechahan na sinisiraan kita dahil naiinggit ako sa iyo. Halimbawa, yung gano'n, walang magsasabi sa iyo. Madalas nakatago sa mga kilos, sa mga ngiti, 'di ba? Ngingitian ka or nakangiti sa iyo or mabait sa iyo or makikita mo 'yan kadalasan sa kanilang mga ugali, sa kanilang gagawin sa iyo. So 'yan ang pag-uusapan natin. 2 parts tong video na to. Una ay pag-uusapan natin itong mga 10 sign para maintindihan mo kung naiinggit sa iyo ang isang tao. Yung pangalawa nating video, isusunod natin dito ay yung paano mo harapin yung mga inggitero at mga inggitera na 'yan. Okay, so simulan na natin. Okay, yung number 1 natin, yung hindi sila ganun kasaya sa tagumpay mo, sa success mo, di ba? Kapag nagkikwento ka ng iyong good news or ng iyong accomplishment, mapapansin mo na hindi sila ganun ka-excited. Minsan, simpleng sasabihin lang, okay, ganun lang yung sagot nila. Walang level of excitement, yung hindi talaga sila na-excite, na hindi mo talaga mararamdaman na genuine yung kanilang pakikinig at yung kanilang pag-appreciate or pag-acknowledge dun sa iyong success. Ito ay dahil sa hindi nila kaya mag-celebrate with you dun sa mga tagumpay mo, kung hindi dahil nga naiinggit sila sa'yo. So yung level of reaction nila dun sa good news mo ay mababa. Yun nga, may sasagot sa'yo, ganun na lang na, okay, good luck, yung mga ganun. Okay, so yan yung number 1 natin. Pasensya na po kayo, meron akong ubo. Okay, ayan na naman ang eroplano. Okay, ayan, yung number 2 natin, yung lagi nilang minamaliit yung achievement mo. Tandaan mo, lahat ng achievement mo, walang maliit, walang malaki. Pinaghirapan mo yan, achievement mo yan. So, yung mga taong naiinggit sa'yo, kahit na gaano kalaki ang inabot mo or yung natapos mo or yung na-achieve mo, may masasabi pa rin silang nakakapagpababa ng value nito. Yung sasagot sa'yo, yan lang, madali lang naman yan. Yun lang tandaan nyo, pag may nagsabi sa inyo ng ganun, hindi madali. Kahit na sa tingin mo maliit na bagay lang yung natapos mo, yung achievement mo, hindi yan maliit na bagay dahil pinag-effortan mo yan, pinaghirapan mo yan. So, nahihirapan lang silang tanggapin na mas lamang ka or mas may nagawa ka. So, ganun yung mga behavior ng mga naiinggit. Ayan, yung number 3 natin, ito yung silent treatment sa good news mo. Ito yung kapag shinare mo yung iyong achievement, imbes na mag-comment sila or mag-congratulate sila sa'yo, mananahimik lang. Yung hindi dahil wala silang oras na mag-comment dun sa iyong pinost na achievement or hindi dahil wala silang oras na batiin ka, kundi dahil ayaw nilang makita na masaya ka. Siguro, example, nag-post ka halimbawa na gumraduate ka na or what, pinost mo or anniversary nyo ng 20 years ninyo ng asawa mo, pinost mo sa Facebook. Yung iba, meron mga genuine na magko-congratulate talaga, magko-comment. Pero yung taong naiinggit, minsan, silent treatment lang yan, walang gagawin yan, or magla-like lang yan, ganun. So, hindi lahat ha, ito ay ating pagbabasihan nyo ito kung yung mga tips na pag-uusapan natin ngayon ay mararamdaman ninyo na talagang hindi genuine yung tao sa inyo. Ito pong pinag-uusapan natin kadalasan ito yung mga napag-aralan na ganito yung mga nagiging behavior ng mga taong naiinggit. Pero hindi ibig sabihin na kapag diniscuss natin inggit na kagad sa'yo yung tao. Ito po ay guidelines lamang
kung ano ang mga nandito at pakiramdaman ninyo yung mga taong pinaghihinalaan ninyo na inggit sa inyo. Okay, yung number 4 natin, ito yung laging may kwento para lampasan ka. Kung halimbawa, may magandang nangyari sa'yo, may maganda kang ikinikwento, may ikikwento rin sila na mas malaki or mas maganda. Ito yung tinatawag na one-upmanship. Ito yung palaging may gustong lamang siya. So, ito yung isa sa mga senyales na naiinggit sa'yo yung tao. Kailangan palagi siyang lamang sa kwentuhan or kung ano man yung iyong ibinabalita. Okay, yung number 5 naman, palagi silang nagko-compare. Ito yung hindi sila pwedeng maging masaya para sa'yo. Kaya palagi nilang kinukumpara ang sarili nila sa'yo. Kahit wala ka namang sinimulan na competition, palagi ka na lang i-compare sa sarili. Halimbawa, may kinuwento ka na something, sasabihin na, kami nga ganito or ako nga ganito. Palaging ganon, binabalik nila na, nagkwento ka na, nagpunta kayo ng Singapore, ganyan-ganyan. And then magkikwento yan, kami nga sa Amerika, ganito, ganyan. So, palaging may comparison or i-compare kung ano man yung istorya na inilabas mo, which is hindi ka naman nagsimula ng competition. Pero palaging lumalabas na merong i-compare kung ano man yung sasabihin mo. Ayan, eto yung mga taong hindi sila present kapag kailangan mo ng suporta. Sa oras ng hirap, wala sila. Pero sa oras na bumagsak ka, sila pa ang unang nandyan. Hindi para tulungan ka, kundi para masabing, ayan kasi. Yung parang ipamukha sa'yo yung pagbagsak mo. Like for example, nagnegosyo ka. Let's say coffee shop. Andun na hirap ka dahil bago mo lang, first time. Ngayon mo lang gagawin tong negosyo na to. Wala sila dyan to support you kung sino man yung naiinggit sa'yo. Wala sila dyan. Nandyan lang sila nag-iintay ng pagbagsak mo. Pag bumagsak ka na, tsaka yan nandyan na, ayan kasi sabi ko sa'yo, wag mo nang simulan yan. Mga ganon. Pero deep inside, akala nila or baka akalain mo rin na concern sa'yo yung tao. Yun pala ay may lihim na inggit. Kaya sila nandyan sa tabi mo nung bumagsak ka na. Kasi gusto nilang makita yung pagbagsak mo dahil nga nung una nainggit siya sa'yo na nagtayo ka ng negosyo. Tapos ang inintay niya hindi yung tagumpay mo, ang inintay niya yung pagbagsak mo. Ngayon nung bumagsak ka na, nandyan siya sa tabi mo, which is baka ma-confuse ka na andyan siya sumusuporta sa'yo. Yun pala natutuwa siya sa iyong pagbagsak. Okay, so nasa number 7 na tayo. Ito yung binabaliktad yung kwento para ikaw ang mali. Kasi kapag naiinggit ang tao sa'yo, gagawa at gagawa sila ng paraan o ng kwento na ikaw ang mayabang, na ikaw ang mali, na ikaw ang masama. Ginagawa nila ito para pababain ang tingin ng ibang tao sa'yo. Kasi nga naiinggit sila sa'yo. So lalo na kung umaasenso ka, imbis na sumabay sila sa asenso mo, ang gagawin nila ay sisiraan ka na lang. Okay, yung number 8 natin, palaging merong pero sa bawat good news na sasabihin mo. Ito yung halimbawa may sinabi kang good news, ang ibabalik sa'yo, congrats, pero, diba? Maganda yan, pero palaging may follow-up na negative kasi hindi nila kayang tanggapin na wala silang maipintas sa'yo. On that moment na meron kang ibinabalita na good news or achievement mo, naghahanap ng maipipintas dun sa achievement mo, kung wala silang mahanap, gano'n na lang. Palagi may follow-up na pero, congratulations, pero, diba? Magbigay tayo ng example. Halimbawa ay, pumasa ka halimbawa sa board. Tapos kinikwento mo, pumasa ka sabihin, congratulations, pero pang ano ka naman, pang kulelat naman yung number mo. Diba? Yung mga gano'n. Ayan, yung number 9 natin, ito classic to. Classic. Siguro naman, ramdam nyo yan, no? Yung mga plastic na ngiti at plastic na energy na pinapakita sa'yo. Yung nakangiti sila, pero ramdam mo na plastic yung kanilang pagngiti. Yung energy nila ay iba, hindi genuine. Siguro naman no, sa edad natin na to, kahit naman mga kabataan, alam na nilang mag-gauge ng mga taong plastic, yung pinaplastic lang sila, di ba? Alam mong hindi sincere yung kanilang pagsuporta sa'yo, hindi rin sincere yung kanilang comment, hindi rin sincere or genuine yung kanilang pagbubuni or pagsasaya or pagse-celebrate ng iyong tagumpay. Ayan, yung panghuli natin, number 10, ay yung nakikiramdam pero hindi nakikigalak. Ano ba yung nakikigalak? Yung masyadong malalim yung Tagalog ko. Yung hindi nakikisaya. Ito yung pinapanood ka lang nila.
sinusubaybayan ka nila. Like for example, social media, Facebook, nandyan yan, nakasubaybay yan. Tinitingnan nila, nakafollow yan sa'yo. Pero hindi para suportahan ka, kundi para abangan ang pagkakamali mo. Una, abangan anong mga ginagawa mo. And then mag-aabang yan ng pagkakamali mo. Lagi silang nandyan lang sa paligid mo. Pero hindi para i-cheer ka or para suportahan ka, kundi maghintay na bumagsak ka. So, ayan, kung nakikita ninyo itong 10 sign na ito, palatandaan na ang tao ay naiinggit sa inyo, hindi ikaw ang problema. Tandaan nyo yan, hindi ikaw ang problema. Ang inggit ay salamin na meron silang kakulangan, hindi ikaw. Hindi pagkukulang mo, kundi nandun sa taong naiinggit sa'yo. So, imbes na maapektuhan ka nito, gamitin mo itong inspirasyon para lalo kang magsikap at lalo kang magtagumpay. Ito nga yung, di ba, meron tayong kasabihan, mamatay ka sa inggit. Di ba, meron mga ganon. Positive yun kasi parang pag may naiinggit sa'yo, sinisiraan ka. Di ba, yung iba dyan na mga matured na, isasagot lang niya, pabayaan mo sila, mamatay sila sa inggit. Okay? Dahil ang tunay na tagumpay ay makukuha mo lang yan kung ikaw ay tuloy-tuloy. Huwag kang magpa-apekto sa mga taong negatibo at mga taong naiinggit sa'yo. So thank you so much for watching again, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana mag-subscribe po kayo para makasama ko kayo muli sa mga susunod na video. Panoorin nyo po yung part 2 nitong video na to na paano nyo i-handle yung mga inggitero at inggitera na yan. Thank you so much.